Nandito kami ngayon sa isang ilog. Ito po ay puro na kanipaan at pupuntahan namin ni Ayon ang isang lugar na kung saan sobrang makasaysayan. Pupuntahan natin yung isang tulay na lumang-luma na pero gawa ito sa kahoy at kung maabutan man natin ito ngayon kung nandyan pa, sobrang tagal na po nito at yung abandonadong bahay ng isa pong pare. Sa unahan po ay mayroong mga abandonadong kabahayan din na kung saan diyan tumira yung napakaraming mga tao pero dahil po sa baha ay napilitan po silang umalis sa kanilang mga bahay at ang lugar na yon mula noon hanggang ngayon ay nagsilbing ghost town na lang po. So ngayon dito pa lang ay makikita na natin para siyang water tank. Ayan. So, kasama natin si Ayon. Eto, siguro to noon wala pang ilog. Pero ngayon, nasa tabi lang siya ng ilog at may tangke na gawa sa simento at mayroong tubig. So, tikman natin 'yon. Kung ang tubig ba dito ay maalat o tubig tabang pa rin. Siguro sa lokal nila. So may pero ito ay makalumang kagamitan na. Ayun, parang antique na siguro na palato to o pang sandok or mangkok. Hindi natin alam. So, titingnan natin, tikman ni Ayon kung tubig tabang ba ito or maalat na kasi sa tagal na ng panahon siguro mga nasa 30 years na rin nakalipas. Matagal na rin. Oo, na hindi na ito nadadaanan at napupuntahan ng mga tao. Ilan na lang yung nakakapunta dito sa lugar na to. Sige. Malinis, no? Oh. Ano? Mas langis. So tubig tabang. Mas Oo. langis pati ang lasa niya. Yan, so tubig tabang pa rin. Ito kasi ay parang maliit siya na bukal na dito makikita sa tabing ilog. Pero yung ilog na yan ay napapasokan na siya ng tubig dagat. So tingnan natin. Itong tangke wala ding laman. Siguro noon to ay nagagamit pa. Pero dahil ngayon dumiretso na yung butas dito kaya hindi na siya gumagana. So tingnan din natin itong isang water tank. Pulido din sana pagkagawa, no? Kaya lang hindi siya napapakinabangan. So wala na rin. Hindi rin siya napapakinabangan. Siguro ang plano nito noon ay dito kukuha ng water source ang ibang mga residente. Hindi na natin sigurado kung nagamit ba to o nasira lang dahil sa sobrang tagal ng panahon. So ngayon tutuloy tayo doon sa unahan. Maghahanap pa tayo ng mga abandonadong bahay at yung aking sinasabi sa inyo na yung tulay na hindi na po dinadaanan ngayon pero makasaysayan po yun dahil yung tulay na yun siya yung bumuo ng maraming pangarap ng mga tao na umasenso sa buhay, nakapagtapos ng pag-aaral. Ang iba ay ang layo na ng narating. So sa tulay na yon doon sila dumadaan dahil maraming kabahayan noon at yun yung tanging paraan noon para makapunta ka sa proper or sa ibang lugar. Ang daming tanim, no? Ano, tuluya? Pero dito malinis na yung tubig. Saka latado mo na ano siya. Oo. No? Kaya nga Doon walang bato. mababaw na siya. Ano? Luya siguro yan. Anong ba rin tiketo ng luya? Malalaki, no? Tsaka matataba. So tingnan nga natin yung tubig dito kung anong lasa. Yun yung maalat. Pero hindi rin, no?
Tubig tabang din siya. Yun nga lang, napapasukan din siya ng alat kapag malaki yung tubig dagat. Pero yung mga tanim dito ay mga kahoy na nabubuhay sa tubig alat. Katulad tong kahoy na eto yun eh. Yung kapag mapatakan ka ng dagta niya o kaya masagi mo yung dahon ay lason. So nakakamatay yung puno na yan. Yan naman, yung parang niyog, yan po ang nipa. Unang tingin ko dito kanina putik. Ano? Bato pala. Oo, pero madulas. Oo, dulas na lang. Dandahan lang. First time kong makapunta sa lugar na to. Kasi kami pag dumadaan noon ay doon sa kabila. Daming mga sihi oh. Mga suso. Hindi ko lang alam kung kinakain yan. So tuloy-tuloy po tayo. Dami. Siguro dano. Oo. Baka pwede na tayong tumawid dyan oh. Sa Pilapil. Okay, kung dyan tayo tatawid sa tulay, delikado. So tingnan muna natin yung tulay. Ay, eto na, buhay pa siya. Nakakamiss naman. Ay, naalala ko na to. Dito kami Ito. dumadaan kapag galing kami Kalinakon. My God. Parang kailan lang talaga. Ito po, buhay pa siya. Ay, putol na. Pwede pang dumaan dyan. Oo, matibay pa rin. So yan po yung tulay na makasaysayan. Kasi itong tulay po na ito, dyan po sa unahan, nandyan po yung mga abandonadong bahay na nagsilbi na ngayong ghost town. Kasi nga wala na pong may nakatira at lumipat na sa ibang lugar. Pero noong una, nung wala pa pong kalsada, ito pong tulay na ito, dito lahat dumadaan. Sikat na tao ka man o kaya hindi, dito ka dadaan. Kasi ito lang po yung tanging daanan noon, walang pwedeng ibang daanan. Pero parang delikado na yun, no? Ito sa inaapakan ko, parang gabok na. Ayan, no? So lumang luma na siya. Try kong tatawid, dandahan lang. Sabay pagdating dyan, Dre. Talon. Ang daming talabas sa ilalim. Bigad. Matibay pa rin siya. Oo. Nakaligtas din tayo. So ayan po. Doon kami galing. At kanina doon tayo galing yan. So mula dyan, noon to mayroon din itong hawakan. So ito siguro ay ang edad ng tulay na to ay palagay ko na sa 30 to 40 years na nakalipas. May gulong pa ng ano. Ayun o, may gulong na sasakyan. May abot pa dito yung gulong. So ang mangyayari pagkagaling doon, tutulay papunta dito at dyan po dadaan. Pero noon kasi to mayroon pang Pilapil kung tawagin sa amin. Ayan, ngayon po butas-butas na, hindi ka na makakadaan basta-basta. So papunta po doon hanggang maglalakad ka papunta doon sa proper nitong Milagrosa. So ngayon po ay wala na, alaala na lang. So dahil po mayroon ng kalsada doon sa itaas,
ito po ay hindi na nadadaanan dahil moderno na po ang panahon ngayon. May mga sasakyan na po yung iba at saka yung mga tao nga po dyan sa unahan ay lumipat na po ng bahay dahil ang lugar po na yan ay bahain. So tuloy-tuloy tayo. Diyan po sa unahan, diyan po makikita yung abandonadong bahay ng isang pare. Rest house lang po yun, pero para sa amin kasi dati malaki na po yun. Sana may maabutan pa tayo. Parang simento na. Oo. Mastigo. Masukal na pala no pag pumunta dun sa kabahayan. Hindi na talaga siya dinadaanan. Oo. Grabe no. Parang nakakamiss yung kahapon. At trivia lang, yung pare na may-ari po nito noon, siya po yung nagpaaral sa akin nung high school po ako. At nung college naman, ang tumulong naman sa akin para makapag-college ay pare ulit, isang pare ulit. Ayun. Tulay ulit. May tulay ulit, kaya dandahan lang. I think ang tulay na no? How? So dito naman, ito yung part na kinakatakutan namin noon dahil sabi ng iba ay mayroon daw pong malaking buwaya. So hindi natin alam kung totoo. Parang wala na no. So ito may mga simento na nagkanda bitak-bitak na. Maring isa ito sa mga dating bahay. Oo. Ay, oo. Ayan, simento na lang yung natira. Ito. Ito oh. Ito. So, ito na lang po ang natira. Ayan. Isang haligi na lang na nakatayo pa rin. Tapos wari ko yun yung pinaka kusina kasi dito sa ay dyan sa kinaroonan mo yun parang sala yan dyan dati eh. Ito may Oo. Ito naman mga haligi puro tumba na. laki ng haligi niya no? Oo. Wala yung kumbaga sa paglipas talaga ng panahon lahat talaga ay lumilipas. So ito pa pala mga haligi. Matitibay ito dahil gawa to lahat sa matitibay na mga kagamitan, pero dahil iniwanan na nga po, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay pag-aari pa rin to ni Father. So dahil sa iniwanan na, ito yung nangyari ngayon. Yung dating magandang lugar ay alaala na lang ngayon, abandonado na. Ito CR. Saan? Ito may sinakalis siya eh. Pintuan. Ay, oo. So, ayan o. So, ayan. Kung titingnan mo, parang napaka simple lang ng lugar na ito. Tahimik. Parang walang bahid ng kahapon. Pero, sa mga matatanda naman, mayroon pong kwento ang bawat sulok ng lugar po na ito.
So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong in-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. bye bye guys.